Ayun, good morning mga ka-Sweetie Love. So, nandito na naman tayo sa charity. Ayan, may gaganapin na naman tayong charity ngayon. Nandito tayo sa Barangay Timbao, dito sa Binyan, Laguna. Ayan mga ka-Sweetie Love. So, waiting lang natin yung iba nating mga ka-riders, tapos yung ating beneficiary kasi wala pa dito at medyo maaga-aga pa. Kaya, waiting na lang po tayo mga ka-Sweetie. Ayun mga ka-Sweetie Love. So, nandito na yung ating beneficiary. Kakarating lang niya kasi ano pala, hinihingal pala siya sa pagbaba, nahihirapan na siya sa pagbaba, tapos isa pa niyan, talagang ano siya, kung maglakad, mahirap na rin siya maglakad kasi sa sobrang ano yung sa pagkikemo niya pala, hindi pala ganun kadali. So, kakarating lang ng beneficiary ito siya ngayon. Ayan. Ayan na. Tapos yung mga ibang riders natin, nagsitatingan na rin yung mga iba yan. Yan, kung kita nyo naman, kulang na lang umiyak din yung ano, yung beneficiary nung nakita kami kasi naiiyak siya sa tuwa kasi kahit umulan man ay nandito pa rin nakasuporta ang ating mga riders. Yan, kausapin po natin siya. Nag-start siya na sumama yung pakiramdam niya noong 6 months siya pregnant, year 2017. Ano siya, namanas. So, di ba, usually, pag pregnant, akala natin normal yung pamamanas ng katawan. Pero, hindi normal yung kanya kasi pataas, malaki ang manas niya. So, nag-decide kami ipa-check up siya. Laboratory, nakita doon, mataas yung creatinine. Pag mataas yung creatinine, ibig sabihin ng creatinine kasi, yun yung lason sa katawan natin. So, dahil doon, sinakto lang na 7 months yung pregnancy niya. In emergency CS siya, pero prior doon, dinialysis muna siya first. Tanong ko lang po ma'am, ibig sabihin po pala ma'am, buntis po talaga siya? Oo. Nung nag-start makita yung mga signs ng na nagka-high blood na siya, sumasakit ang ulo, at saka sobra yung pamamalit. Ilang months po yung pregnancy niya ma'am? 6 months siya noon. 6 months? Okay. Tapos nung lumabas na yung mga results, lalo na yung creatinine, na mataas, doon na nag-decide na kailangan siya emergency CS ng 7 months. Basta 7 months na, sinakto namin na 7 months para naman yung bata. Kahit pa 7 months na doon sa tiyan niya. Pagkatapos noon, wala. Tuloy-tuloy na, dinialysis siya twice bago siya emergency CS. After noon, dire-diretso na. Ngayon, magpipitong taon na dinadialysis siya. Sa loob ng 7 years na yun, yung mga pinagdaanan niya is sobrang hirap, hindi talaga madali. Dahil sa mga gamot pa lang niya, sa dialysis, sa mga injection na kailangan. Kasi mababa lagi hemoglobin, maraming kailangan i-maintain. Katulad ng potassium, lahat. Kasi kapag ikaw ay dialysis patient na maraming affected na mga parts ng katawan mo, ng mga, yun nga, potassium, calcium, lahat yan affected na. Kasi yung kidney natin is malaki ang function sa buhay natin. Siya yung nagsasala ng dugo natin para masala yung mga lason, toxins na pumapasok sa katawan natin. Yun ang wala na niya. 0% na yung kanyang kidneys, both. Yung dalawang kidneys niya. So, stage 5 and stage kidney renal disease or renal disease yung kanya. So, ayun nga, sobrang daming gamot na kailangan. Parang sa isang buwan, more than 30,000 kailangan mayroon kami. Mapautang man yan, mapaano, basta kailangan magawa ng paraan. Dahil yun ang kailangan niya, yun ang bumubuhay sa kanya. At ang naging inspirasyon niya rin, siyempre yung anak niya na ngayon ay makipitong taon na rin. So, gidaran niya kung ilang taon siyang naglalagay. Ayun po yung 7 months na lumabas ma'am? Oo, siya yung 7 months. Awa ng Diyos, healthy naman yung bata. So, isa yung sa inspirasyon niya na lumaban kahit na sobrang hirap. Kasi tulad ngayon, mababa ang hemoglobin niya. Pag mababa hemoglobin, hindi siya pwedeng i-dialysis. Pag sobrang baba, delikado. Kasi 4 hours yung dialysis na yun. Pagkatapos, pag hindi pa umukay sa mga injection or mga gamot, kailangan salihan ng dugo. Pakahirap din maghanap ng dugo, kailangan minsan ng donor, or pupunta ka sa ibang lugar, gagaya ka sa malayong lugar para lang mahingi ng dugo na isasalin sa kanya, para lang madialysis. Marami na siyang mga pinagdaanan. Yung COVID days, na-victim din siya, na-COVID siya.
na ang lalaki ng tubong nilagay sa kanya kasi dialysis patient siya, hindi siya ibang case niya, COVID, dialysis, pinagdaanan niya rin lahat yun. And praise God, nakaya naman niya at ngayon nga, still fighting. Tapos ayun nga po, nandito kami ngayon sa natin sa beneficiary po siya ngayon ng Western Bicutan Riders. Ngayon lang din po namin yung mga tao dito at sobrang nagpapasalamat po kami kasi kahit po hindi ganun kaganda ang panahon, alis at natin po yung mga tao dito na miyembro ng club na ito at tumutulong po sa amin, sa kapatid ko. Sobrang nagpapasalamat po ako at sana po mas marami pa matulungan ang Western Bicutan Riders Club dahil ang ganda po ng mga nila hangarin, hindi lang para sa kapatid ko, para sa maraming taong nangangailangan ng tubig. So ngayon ma'am is continue pa rin talaga yung pagdadialysis niya? Continuous 3 times a week po yung dialysis niya. Kada Monday, Wednesday, at Friday. Hindi po pwedeng ipagpaliban dahil pag once lang na ma-skip yung dialysis, para po siyang naubos na kandila. Talagang iba yung pakiramdam nila. Pero sa pagkain naman po niya ma'am, paano po ba yung yan? Kumakain po ba siya na Yung normal? naman, Okay. mga healthy food pa rin pero hindi na pwedeng marami. Lalo ang tubig, sobrang hindi na siya pwedeng uminom ng katulad natin na 8 glasses per day daw dapat. Siya hindi na. Kasi maapekto na yung kanyang baga. Okay po ma'am. Sige po ma'am, maraming salamat po ma'am at nandito lang kami ma'am para tumulong sa inyo at makarecover sa paggaling ninyo ma'am. Ayan. So, dyan siya dinadialysis. Ayan, yung sa kanya. Ay, grabe pala, no? Grabe pala, anuhan na. Bumukol na yung mga ugat. Oo, nagsibukol na. So, ayan. Ayan, kaya isa rin sa dahilan kung bakit tinihingal si Madam. Maglakad lang ng ilang hakbang, talaga totally ang paghingal niya. Kaya ngayon, nakaupo man siya pero hirap pa rin siyang huminga dahil syempre naka-face mask, yung sa baga niya daw, ayan, nahirapan din siya maghinga. Kaya mga ka-riders, mga ka-Sweety Love, continuous pa rin po ang ating pagtulong kay Ma'am Rose Ann po. Yan, continuous pa rin po yung pagtulong natin. So, i-pledge ko na lang po dito yung kanyang Facebook tsaka yung kanyang GCash po. Yan, thank you po sa inyong lahat, sa mga manonood po. I hope na makatulong po tayo at handa tayong tumulong sa ating kapwa na hindi po tayo nagsasawa. Ayan, thank you po ma'am. Ma'am Rose Maantas, ano pong pangalan ni ma'am? Racklin. At nagpapasalamat kami, isa tong kapatid ko sa napili niyong beneficiary kasi hanggang ngayon po talaga ay kailangan namin ng tulong dahil yun lang ang tanging paraan para madugtungan ng buhay niya. Yung anak niya po yung nandito kaninang maliit na batang babae. Isa yun sa inspirasyon niya para lumaban sa buhay kahit sobrang hirap. Hindi lang financially po sa katawan niya, alam ko, hirap na hirap siya. Ang daming changes sa buhay niya. Hindi siya nakakapagtrabaho. Siyempre, minsan siguro nag-self-pity, parang ganun. Parang naisip niya, baka wala akong kwenta, ganyan. Pero lagi lang din naman po kami nasa tabi niya. Nakasupport. Kaya yun, hanggat naman lumaban ka. Kasi marami kaming hindi naman nagsasawang tulungan ka. Hindi man namin kaya ng buo. Marami sila, marami sa akin, sa barangay natin. Tumutulong para sa'yo. Parang ang laban na to, hindi lang ikaw. Lahat tayo lumalaban, di ba? So, kaya yan. Ayun, kaya emotional lang po ako. Talagang ang mga oras na to, ang buhay niya ay nilalaban dahil wala ganun talaga. Hindi naman din natin hiniling ito. Sino binigay sa kanyang pagsubok ni Lord. So, kapit lang. At yun nga, nandito naman tayong lahat na hindi naman natin siya pinababayaan. Lahat tayo ay kami makasuporta. Ayun, ganun lang po yung small ng story. Bakit siya ngayon nandito sa stage na to. Salamat po ulit.
Daniel Romualdo ng Manila Iloilo Chapter. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumuporta sa amin, sa charity namin. So, wag po tayong magsawa na tumulong sa mga nangangailangan. Sa lahat po ng riding community na tumulong sa amin, maraming salamat po. Hindi po tayo magsasawa sa pagtulong at sa mga gustong humingi rin ng tulong sa amin, ang pagkakaya namin, tutulong po kami ng walang hinihiling na kapalit. Ito rin po yung pagbibigay namin ng tulong ng WBRC Philippines. Thank you po at maraming salamat po ulit sa lahat tumulong sa amin.